what's up? Welcome back sa aking YouTube channel, It's Samsung. So, for today's video, ito pa na po ang pangwalong video namin. Kung gusto niyo pa pong makuha yung o mapanood yung mga ibang video namin, please subscribe, hit the notification bell, press the like button, and comment down below, #SJG Squad. Salamat po sa panonood ng intro ko. Kahit maikli lang po. Muli magandang hapon po sa inyong lahat. Patuloy po na nasa pang-8 araw na po tayo ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, no? Yung nauna po natin ay yung patungkol sa kapayapaan, no? Doon po sa mayroong nakalagay na Danilo Rason Bible Study about po yun sa kapayapaan. Pangalawang araw po natin ay yung kaligtasan, at yung pangatlo ay yung araw ay born again. Pang-apat na araw ay yung buhay na walang hanggan. At yung pang-5 araw po ay mga benepisyo sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At yung pang-6 na araw po ay yung mga tanda ng muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. At yung part 2 po na pang-7 araw ay yung muling pagparito din po ng ating Panginoon. At ngayon po sa pang-8 araw ay ang paksa po natin ay yung kahalagahan ng pananampalataya. Dapat po ay alam niyo po kung ano yung pananampalataya at paano po natin magagamit ang pananampalataya. No, meron pong tinuturo ang Biblia tungkol sa paksang pananampalataya, at ito po ay napakahalaga na malaman po ng mga believer, no, ng mga naniniwala kay Jesus. Kaya magagamit din po natin ito sa habang nandito po tayo sa sanlibutan ito o sa mundong ito, no. Kaya pag-aralan po natin ito. No, meron pong nakalagay na ganito sa 1 John 5:14, 5:4, sorry po, no, 1 John 5:4, babasahin ko lang po. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po, no, kung mapapansin nyo po ay sabi po rito, napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At sabi po, ang nagpapatagumpay po sa sanlibutan ito ay ang pananampalataya, no. Kasi nga po, ang nasa sanlibutan pong ito ay nandito nga po yung problema, pagsubok, at saka nga po itong mga kapigatian. Kaya sabi, mapapagtagumpayan daw po natin ang mga pagsubok, problema, kapigatian sa sanlibutan ito sa pamamagitan po ng pananampalataya. Ganito po, no, yung iba kasi sabi nila ang nagpapatibay daw po sa kanila o nagpapalakas daw po sa kanila ay ang pagsubok. No, sa Biblia po ay wala po kayong mababasa na ang pagsubok po ang nagpapatibay sa tao o nagpapalakas sa tao. No, ang talagang kung talagang nagpapalakas po ang pagsubok o nagpapatatag sa tao at nagpapatagumpay sa tao, yung iba po ay hindi po sila tumatatag, kundi yung iba po ay nagpapakamatay kapag merong pagsubok. Kaya hindi po totoo sa Biblia na ang pagsubok po ang nagpapatatag sa tao. No, kaya mahalaga po na malaman natin kung ano ba talaga ang pananampalataya. Ang nagpapatatag po ay yung pananampalataya sa salita ng Diyos,
sa kabila ng mayroong mga pagsubok, problema, kabigatian sa sanlibutan ito, 'no. Kaya hindi po totoo na ang pagsubok bagamat yung iba kasi, yung iba po nagpapasalamat pa sila sa pagsubok, 'no. Dapat alam po natin kung kanino galing 'yan. Ang pagsubok po ay, galing po 'yan sa kaaway, ang dyablo. At ang isang pinagmumulan po niyan ay, pagkakamali ng tao. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga problema o pagsubok, 'no, dahil kagagawan po ng tao 'yan. Minsan naalala ko ay, ah, meron po akong nakausap noon, ang sabi niya sa akin ay, ah, "Pastor," sabi niya, 'no, "bakit, ah, iniwan ako ng aking asawa?" Sabi niya po yung nakausap ko. Sabi nung mga kapitbahay namin ay pagsubok daw ito ng Diyos sa akin. Kaya iniwan daw ako ng, ah, kaya daw siya iniwan ng kanyang asawa. Yun po 'no, minsan yung pagsubok po ay hindi po yan galing sa Diyos, 'no. Yan po ay pagkakamali ng tao. Halimbawa, kaya siya iniwan, kaya kasi alam ko, kakilala ko po yung tao na yun, ah, maaaring kaya siya iniwan ay dahil lasinggero siya o hindi ko alam kung ano ang kanyang ginagawa sa kanyang asawa, pero ang alam ko lang ay lasinggero siya, 'no. Siguro kaya siya iniwan ng kanyang asawa dahil lasinggero siya o kaya naman kaya siya iniwan ng kanyang asawa dahil, yung asawa niya naghanap ng iba. Yun po ay pagkakamali ng tao. Halimbawa, kagaya din halimbawa, ah, ah, meron kang dalang pera, 'no, nagpunta ka na may bibilhin ka, malaki yung perang dala mo. Ngayon, ninakawan ka. Nung ninakawan ka ay siyempre nakuha yung pera mo, problema nga yun. Wala kang pera, wala ka ng pera, pagsubok nga yun. Pero hindi yun galing sa Diyos. Ang mga pagsubok po ay, galing po yan sa pagkakamali ng tao at galing sa dyablo, 'no. Kagaya halimbawa yung mga nakausap ko noon na inmate, mga nakakulong, sabi nila, ah, pagsubok daw ng Diyos yun sa kanila. Kaya sila nakulong ay gawa po nila yon, 'no. Kasi may mga nakulong, nagnakaw, ba't ka nakulong? Siyempre nagnakaw po siya. Kaya pagkakamali po yun ng tao, hindi po galing sa Diyos yun. Sabi nga ng Bible, huwag kang magnanakaw. Ibig sabihin, sinabihan ka na ng Diyos na huwag magnakaw. Ngayon, ginamit mo yung kalayaan mo, nagnakaw ka. Siyempre, pag nagnakaw ka, nahuli ka, makukulong ka. Problema nga yun. Dahil pag nakulong ka, kailangan mo ng pampiyansa. Tapos wala namang ganong kalaking sahod, may trabaho nga. Ngayon, mangungutang, talagang magkakaproblema. Bakit? Kasi nga, pagkakamali ng tao. Kahit naman hindi ikaw mismo ang nagkamali, yung ibang tao naman ang gumawa sa'yo ng mali, maaapektuhan ka. Kaya, no, wag natin isisi sa Diyos na yung problema galing sa Kanya. Yan po ay pagkakamali ng tao. Kaya nga po sa Biblia, meron pong
dalawang, dalawang klase ng, pagtitiis. Pagtitiis na ayon sa kalooban ng Diyos at pagtitiis ayon sa kamalian ng tao. Ano ba yung pagtitiis na ayon sa kalooban ng Diyos? Ang pagtitiis po na ayon sa kalooban ng Diyos ay yung, inuusig ka dahil kay Kristo. Yan, kalooban po yan ng Diyos. Kasi nga, inusig ka na ng mga hindi mananampalataya dahil dati, hindi ka pa namumuhay na kasama ni Kristo, meron ka pang bisyo, no, nagsusugal ka pa, naglalasing, no. Pero dahil nga nung Kristo ka na, ikaw ay nagbago dahil sa salita ng Diyos, ay nakakarinig ka na ngayon ng mga pag-uusig. Ngayon, yung pag-uusig pong yun, sabi, tiisin. No, yun po yung pagtitiis na ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil namumuhay ka na nakatulad ng kay Kristo, inuusig ka na, no? Kasi ang magtaka nga tayo kung di tayo inuusig. Kasi ibig sabihin, hindi ka pa namumuhay na kasama ni Kristo. Kaya yung pag-uusig po nandito na, hindi po natin yan maaalis. Kasi pwedeng yung pamilya mo, usigin ka. Dahil, halimbawa, nakita mo yung katotohanan na kay Kristo pala yung kaligtasan, no? At nalaman mo yung katotohanan ng salita ng Diyos, siyempre nalipat ka na kay Kristo. Ngayon, yung pamilya mo na hindi naniniwala, uusigin ka, no? Sasabihin nila, bakit nagpalit ka pa ng reliyon, no? Ano ba yung mga pinuntahan mo, meron ka nang reliyon, tapos lumipat ka pa. Yun. Nandun po, kahit to pamilya mo, uusigin ka, no? Kahit kaibigan mo, uusigin ka. Halimbawa, nagbago ka na, hindi ka na nagbibisyo, siyempre, uusigin ka ng mga kaibigan mo. Ngayon, sa Biblia, ang tawag po doon ay ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung isang pagtitiis po yun na ayon sa kalooban ng Diyos. Yung pong inuusig. Kaya nga ang sabi, mga galak kayo kung kayo inuusig ng dahil sa salita ng Diyos. Ganun po yun. No? Ako po dati nakaranas ng ganyang pag-uusig dahil ang mga barkada ko po noon ay umiinom. Pero nung ako po hindi na uminom ay siyempre sasabihin na anong born again. Walang born again. Tara, mag-inuman tayo. Pero dahil nga hindi na nila ako mapilit uminom, ay naniwala sila na ako'y born again na. Kasi ganyan naman usigin born again, baka burn again. Sabihin nila, ako, sasabihin na, usigin ka. Sabihin nila, ay naku, baka lalagpas ka na sa langit yan. Kasi yung mga pag-uusig naman sa atin, hindi katulad ng pag-uusig ng mga apostol noon. Noon, talagang pinapatay sila. Binabato, kinukulong. Wala pong freedom of religion. Sa atin naman, may freedom of religion. Kaya malaya po tayo nakakapag-Bible study. Sa iba po, sa ibang bansa, pupugutan ka ng ulo, no? Sasabihin, itatanggi mo ba si Kristo o hindi? Pagka hindi mo tinanggi, pupugutan ka ng ulo o kaya babarilin ka. Meron pong pag-uusig. At ang tawag po ng Biblia dyan, no? Kaya nga sa sanlibutan ito may pag-uusig kapag kayo po ay nakikristo na. Ngayon, wag ho kayong hayaan nyo lang ho na usigin kayo. Tiisin nyo po yun dahil yun po ay pagtitiis ayon sa kalooban ng Diyos. No? At hindi po talaga maaalis yun. Kasi naalala ko noon, merong nagpa-pray sa akin, sabi niya,
"Pastor, pag-pray mo nga na yung mga kapitbahay ko, umalis na kasi inuusig nila ako." Sabi ko sa kanya, ay hindi natin puwedeng ipag-pray yun kasi hindi tayo sasagutin ng Diyos. Kasi talagang may pag-uusig na sa sanlibutan ito. At kaya sabi ko sa kanya, ang tanging prayer lang po dun ay bigyan tayo ng boldness na mangaral. Ipangaral natin sa kanila ang salita ng Diyos. Pero kailanman ang pag-uusig ay hindi po mawawala sa sanlibutan ito kapag kayo po ay namuhay na nakagaya ni Kristo. Talagang makakaranas po kayo ng pag-uusig. Kaya huwag po kayong aalis sa pananampalataya kay Jesus dahil lang sa mga pag-uusig. Ngayon, ano po ibig ko sabihin? Yan po yung pagtitiis na ayon sa kalooban ng Diyos. At yung isa naman po ay pagtitiis na ayon sa kamalian ng tao. Ano ibig sabihin nun? Yun nga po, nagnakaw ka, pumatay ka, nakulong ka, o kaya nagnakaw ka lang, nakulong ka. Siyempre, magtitiis ka dun dahil sa kamalian mo. Kamalian ng tao po yun. Hindi po yun galing sa Diyos na pagsubok. Kamalian po ng tao yun at pagka ginawa po niya yun, ay talagang papasok po ang problema. Siyempre, magkakaroon po siya ng kailangan niya po ng pangpiyansa, no? Ngayon, kung wala pang talagang trabaho, mamumblema talaga sila. Mangungutang para lang may piyansa, magkakautang. Kung meron mang trabaho, hindi pa rin sapat sa pampiyansa, mangungutang, mababaon sa utang, magkakaroon ng problema. Yan po, no? Yan po yung mga pagkakamali ng tao. Kaya po pumapasok yung pagsubok. Kaya yung sa sanlibutan pong ito ay merong pagsubok, no? Pero wala po kayong makikita sa Biblia na ang pagsubok ay galing sa Diyos. At ang pagsubok ay hindi po nakapagpapalakas yan. Ang pagsubok po ay nakapagpapahina. Kaya nga po pag may problema yung ibang mga tao, no? Ano man yung kanilang pinoproblema tungkol sa pamilya, problema sa pamilya, problema sa magnobya o pagnobyo, problema sa kaibigan. Minsan yung iba nga po pag may problema, minsan walang pera, namumblema. Yung iba nga po umaabot sa pagpapakamatay. Kaya yung pagsubok po, hindi yan nagpapalakas. Yung iba nga po, pagka nakaranas ng pagsubok, mananampalataya na nga po yun. Minsan, pag nakaranas ng pagsubok, hindi na nga po dumadalo Kung talagang pagsubok po ang nakapagpapalakas, di dapat lahat tayo may pagsubok, dapat lahat dumadalo para po makinig ng salita ng Diyos. Yung iba pa nga ho, nagtatampo na sa Diyos dahil sa pagsubok. Kung talagang yung pagsubok na nakapagpapalakas, bakit marami pong umaayaw sa Diyos pag may pagsubok? Kaya hindi po totoong ang pagsubok ang nagpapalakas. Ang sabi po sa binasa natin, ang nagpapatagumpay po sa mga problema, pagsubok, kapigatian sa sanlibutan ito ay ang pananampalataya. Ganito po yun, no? Ang pananampalataya sa salita ng Diyos at pangako ng Diyos, no? Kasi sa salita ng Diyos may mga pangako po siya. Yan po ang nagpapalakas sa kabila ng tayo'y merong mga problema, kapigatian at pagsubok sa sanlibutan ito. Ngayon, kung kailangan po ng pananampalataya na siyang magpapatagumpay sa sanlibutan ito, saan po natin kukunin yun? Yung pananampalataya na yon. Ang sabi po ganito sa Roma 10:17, meron pong ganito.
Roma 10:17. Ganito po nakalagay. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Napansin niyo po, no, na yung faith daw po, yung paniniwala o pananampalataya, nanggagaling daw po yun sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, para magkaroon po tayo ng pananampalataya, kailangan ay nakakapakinig po tayo ng salita ng Diyos. At doon sa salita ng Diyos na napakinggan po natin o nabasa natin ay pumapasok po sa atin yung salita ng Diyos at yun po yung ating mga pinaniniwalaan. Gagaya po nung nakaraang topic po natin, yung kaligtasan. Nung pinaalam po sa atin kung paano tayo niligtas ng Panginoon, na may binuksan pala siyang pintuan ng kaligtasan at ang sino man daw tumanggap, pumasok sa Kanya, maniwala sa Kanya ay maliligtas. Saan niyo po yun narinig? Di po ba sa salita ng Diyos? At nasa tao na lang po yun kung maniwala siya o hindi. Pero kung naniwala po kayo, saan po nanggaling yung paniniwala na yon? Nung marinig nyo po yung salita ng Diyos, doon lang po nanggaling yon. Yung faith po na gagamitin natin para sa mga problema, pagsubok, kapigatian sa sanlibutan ito ay manggagaling lang po sa salita ng Diyos. Hindi po salita ng tao. Kasi nga po, ang salita ng tao nagbabago. Pag ang tao nangako, napapako. Pero ang Diyos po, pagka nangako, sabi niya ay gagawin niya. Ang Diyos po mismo sa kanyang sarili ay tapat. Hindi po nagbabago. Ganon din po sa kanyang mga salita, hindi po siya nagbabago. At hindi po sinungaling ang Diyos. No, at ang Diyos ay nananatiling tapat. Ganun po, no, yung faith po natin ay nasa kanyang salita para kunin po natin yung mga napakinggan natin. Kapag ka ngayon may mga pangako, kagaya sa kaligtasan, di po ba? Nung mapakinggan natin yung salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan, naniwala tayo, naligtas tayo. Kaya pinagkalooban na tayo ng faith. Meron na po kayong faith. No, wag na po kayong manalangin na bigyan kayo ng faith. Kasi nga ho, nung marinig nyo na po yung Word of God, meron na po kayong faith. Kaya nga po tinawag na po tayong believer kay Christ. Meron po bang believer na walang faith? Saan naman po kayo nakakita ng tinawag na believer tapos sasabihin niya wala siyang faith? Meron na nga pong faith. At kung meron na po kayong faith, wag na kayong manalangin magkaroon pa ng faith. Ang gawin, kasi sa Bible po, Roma 12, meron na pong binahagi ang Diyos na faith. Nung tanggapin nyo po si Kristo at paniwalaan, may faith na po kayo. Kaya nga lang po sukat. Sukat pa lang ho, maaring kaunti, maaring maliit. Pero binigyan po tayo pare-pareho. Ngayon, nasa atin na lang po kung paano po natin ito palalaguin. Ang sabi po ng Biblia, ang paglago daw po ng faith ay nasa pakikinig at pakikinig. 2 beses po binanggit yung pakikinig. Roma 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Sa Tagalog po, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo. Kaya nga po doon mapapansin po natin yung sukat ng pananampalataya kung maliit ay lumalaki po yun sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. O kaya naman po sa pamamagitan ng pagbabasa. Hindi nyo po yung makukuha sa prayer o praying. No, wala po nakalagay faith cometh by praying. Kahit mag-pray kayo na mag-pray, kung hindi rin kayo nakikinig ng salita ng Diyos,
o nagbabasa ng salita ng Diyos ay hindi po kayo magkakaroon ng faith o hindi lalago ang inyong faith. Ngayon may faith na po tayo dahil naniwala na po tayong lahat kay Jesus. Palaguin nyo po yan dahil sukat pa lang ho yan. Tingnan po natin sa Roma 12. Roma 12:2. Ganito po o Roma 12:3. Ganito po nakalagay. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na nasa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po ang sabi? Meron na daw pong sukat ng pananampalataya na ibinahagi ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nung pare-pareho tayong maniwala kay Jesus, no, ay meron na po kayong sukat. Ngayon, yung sukat na po yan, maaring konti pa lang dahil bago ka pa lang, o kaya yung matatagal na, lumago na yung kanilang faith, matibay na, dahil sa pakikinig nila ng salita ng Diyos. Ngayon, ang gagawin na lang po natin ay i-exercise. Gamitin nyo po yan. Kailangan marami po kayong mga pangako ng Diyos sa kabila ng mga nangyayari sa sanlibutan ito. Panghawakan, paniwalaan nyo po yung mga salita ng Diyos upang sa ganon, lumakas po yung inyong pananampalataya na nilagay ng Diyos sa ating pong mga puso. No, sabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Marami pong pangako ang Diyos sa kanyang salita. No, ano po ang sabi niya sa Hebreo 13:5? No, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sabi niya po, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Yun po yung nakalagay sa Hebreo 13:5. Basahin ko lang po. No, sa Hebreo excuse me po. 13:5. Para makita po natin, ito po ay isa sa mga pangako ng Diyos. Sabi niya, Hebreo 13, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin na nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Yan. Ano pong ibig sabihin ng salita na yan? Pangako po yan ng Diyos. Mangilag daw po sa pag-ibig sa salapi, magkasya na kayo sa inyong tinatangkilik. Ang sabi po ng Diyos, hindi ko kayo iiwan, di pababayaan man. Kaya sa panahon po ng pangyayari, sa panahon po natin, baka mamaya dahil sa kakulangan ng pera, umibig na kayo sa pera. Dahil sa kakulangan ng pera, gumawa na po tayo ng masama sa panahon na ito. No, para lang makakain, para lang may pera, mali po yun. Kaya nga po sabi, mangilag sa pag-ibig sa salapi. Magkasya na tayo sa ating mga tinatangkilik. Kung ano po yung meron, magkasya na po tayo doon. Huwag po tayong gumawa ng masama para lang makakain. O huwag tayong, yung iba nang hold up na. Kasi wala na raw silang makain. O kaya yung iba nagwasak na ng mga department store para lang may makain sa panahon ngayon. Di po. Ano po ang sabi ng Diyos? Yung sa kanyang pangako, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay nagkakaroon po tayo ng panahon. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan. Kaya nga po sa panahon ng COVID o ng COVID-19 na ito'y salot o kapigatian o kagutuman, panghawakan niyo po ito. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan. Kaya kapag pinanghawakan niyo, kasi salita lang po ito Hindi po ito magiging totoo kung hindi niyo paniniwalaan. Sulat lang po ito
Sulat lang naman po yan. Magiging totoo lang po yan at makakakilos ang Diyos sa atin kapag kaho ito pinaniwalaan nyo. No? At ako po, naranasan ko na po ito. No? Hindi ako, nakontento po ako sa buhay ko kung ano meron ako. Dahil alam ko, hindi ako iiwan ng pababayaan ng Diyos. No? Hindi rin naman po ako nagkaroon ng sobrang pera. Minsan, kulang pa nga, pero hindi po ako nagreklamo sa Diyos. Lagi ko pong sinasabi, hindi niya ako iiwan. Hindi pababayaan man. Ganun po, no, ganun lang po sa panahon ng ganitong circumstances. Maniwalaan nyo po yung salita ng Diyos. No, nakakakain pa naman po tayo. No, sabi mangilag sa pag-ibig sa salapi. Mangilag po. Huwag po tayong umibig sa salapi na dahil lang po dyan sa mga bagay na yan ay baka maiksipan nyo pong gumawa ng masama. Hindi po. Ang panghawakan nyo po sa kabila ng may mga ganitong pangyayari ay yung hindi kita iiwan, ipababayaan. Kasi yung nga doon po sa mga group chat, may nakita na nga po ko, sabi na ay talagang una nilang pinagtitiwalaan ay yung mga ayuda ng DSWD. Hindi po masama yan. Pero ang punto po kanino po kayo unang nagtitiwala? Sa Diyos po ba o sa tao po? Yun, dapat po sa Diyos po tayo unang maniwala. Huwag po tayo sa tao unang maniwala. Kasi ang tao po ay napapako, nababago po ang kanilang sinasabi. Kayo nga po sa natural, di ba? Minsan sinabihan lang na tao, o sige, huwag kang problema, pauutangin kita, bibigyan kita. Di po ba lumalakas ang loob ninyo? Tao lang ho yun eh. Tao lang po yung nagsabi. Gaano pa kaya po kung ang Diyos po ang nagsabi na hindi kayo pababayaan, ni iwan. Kaya napansin nyo po, no? Kasi katulad nga po, hindi ko naman po sinasabihan ng masama yung mga nasa katungkulan. Di ba po, nangangako sila. Kaya nga minsan, sabi nila, pag ako naging mayor, ganun po kalsada nyo, pasisimento ko. Pag ako naging mayor, pati bukid nyo, pasisimento ko. At pag ako naging mayor, pati mukha nyo, pasisimento ko. Ang punto ko lang, pinaniniwalaan nyo Tapos pagkaho nasa katungkulan na hindi natupad, sasabihin nyo, ba't nyo binoto? Kasi nga po, naniwala po kayo sa kanilang pangako. Ngayon, ano po ang punto ko? Ang punto ko, dapat sa spiritual, mas maniwala po tayo sa Diyos. Kung sinabi po ng Diyos na hindi ka iiwan, ipababayaan man, paniwalaan niyo po yun. Ano man yung circumstances, huwag niyo pong tignan yung circumstances. Ang tignan niyo po ay yung pangako ng Diyos. Kung nanghihina man po kayo sa kabila ng mga circumstances na nangyayari, ay balikan niyo po yung pangako ng Diyos. Basahin niyo po para lumakas po kayong uli. Basahin mo, Lord, sabi mo hindi mo ako iiwan, ipababayaan mo. Kasi nga po yung faith, tapos i-action nyo po. Huwag po kayong tumingin sa circumstances. Sabi po, ang faith ay sa mga bagay na hindi nakikita. Yun. Pag sinabi pong mga bagay na hindi nakikita, pangako ng Diyos na hindi mo nakikita,
Pero pag naniwala ka, mangyayari po sa inyo. Parang ganito lang po sa natural. No? Kahit po yung bahay nyo, anong linis nung sahig, may bakterya po yan. Pero hindi nyo nakikita. Pero naniniwala kayo na may bakterya yan. Ganun din po sa salita ng Diyos. Bagamat hindi nyo pa ho nakikita kung ano yung nangyayari, paniwalaan nyo po yung kanyang salita. Tingnan nyo po mangyayari. Kagaya si Abraham. Ang circumstances ni Abraham, 100 taon na po siya at si Sarah 99 years old. Yun po yung circumstances. Ang pangako ng Diyos, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Tingnan nyo po salungat. Ano po yung salungat sa pangako ng Diyos? Yung pagiging matanda ni Abraham at ni Sarah. Tapos si Sarah baog pa ho. At mababasa nyo yun sa lumang tipan. Makikita nyo maraming taon ang lumipas. Pero dahil naniwala si Abraham, nagkaanak si Sarah kahit po siya ay baog. Ang naging anak po nila si Isaac. Ano po ibig ko sabihin? Yung salungat, wag niyo pong tignan yung salungat sa pangako ng Diyos. No, wag niyo pong tignan yun. Wag niyo tignan yung kahirapan ng mundo. Wag niyo tignan yung kung ano yung nangyayari sa mundo, kung ano yung problema, kung ano. No. Talagang nandyan po yan. Faith is not denial. Katotohanan ho talaga yan. Meron talagang COVID-19. Pero ino-overcome po natin ang faith. Sabi ng Bible, ang pagtatagumpay sa sanlibutan ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan. No. Ganun din po sa Philippians 4:19. Sabi, God will supply all your needs. Sabi niya. Kaya dito sa sanlibutan ito, napakahirap ngayon. No? Namumblema sila sa kailangan sa mga basic needs, lalo na ngayon hindi makapagtrabaho ang tao. Pero sa kabila po ng ganito, panghawakan nyo pa rin yung mga pangako ng Diyos. God will supply all your needs. Panghawakan nyo po yun. No? Paniwalaan nyo yung salita ng Diyos. Sabi po ng Bible, yung faith cometh by hearing. Kaya yung salita ng Diyos po ang nagbadala ng faith sa puso po natin. Nagpapalakas po ng loob natin yung kanyang mga salita. Kaya paniwalaan nyo po yun. At pagka pinaniwalaan nyo po yun, tignan nyo, meron pong mangyayari. No? Matutugunan po yung ating pangangailangan. No? Kung sinabi ng Diyos na iingatan tayo ng kanyang anghel sa panahon ng salot, paniwalaan nyo po yun. No? Kaya panghawakan nyo po kung pinanghihinaan ka ng loob, balikan nyo lang po yung salita ng Diyos para lumakas po yung inyong faith. Kailangan po yung faith natin ay nasa salita ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos ang nagdala ng faith sa atin. Wala pong pinanggalingan na iba. Manggagaling lang po yung faith na yon ay sa salita ng Diyos. Pinabayad na po sa atin ng Diyos yun. Kaya nga sabi niya, faith cometh by hearing. Kasi po bakit? Ang mga pangako ng Diyos ay hindi po yan katulad ng may mga bungang nalalaglag lang. Hindi po. Ang pangako ng Diyos, malalaglag lang po yan kung i-apply po natin yung ating faith. Meron po tayong part na dapat gawin. Kailangan makita po ng Diyos sa atin yung pananampalataya. Ito po ang sabi sa Hebreo 11. Ang sabi sa Hebreo 11 ay ganito po. Sabi niya, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Napansin niyo po, ano daw po ang nakakalugod sa Diyos? Yung pananampalataya. Ngayon, kung walang pananampalataya ay hindi po siya malulugod. Ang Diyos po ay naghahanap ng faith, nagdidemand po ng faith sa tao. Kaya ang Diyos po, hinahanapan tayo ng faith,
pero siya rin yung nagturo sa atin kung paano tayo magkaroon. Ano ang sabi? Sa pamamagitan daw po ng kanyang mga salita. Kaya kunin niyo po yung mga pangako ng Diyos. Ano po yung mga pangako ng Diyos? Hindi ko na po basahin. Ang sabi niya, mga mumuntikong mga anak, 1 John 4:4. No, sabi niya, dakila ang Diyos na nasa inyo kaysa sa Diyos ng sanlibutan ito. Anong sabi? Lalong dakila, hindi ho dakila lang, lalong dakila siyang Diyos na nasa inyo. Nasaan daw po yung Diyos? Nasa atin daw po. Hindi lang nating kasama ang Diyos, hindi lang nating kakampi ang Diyos, kundi ang sabi niya, kasama po, nasa loob po ng puso natin. Kasama po natin. Ngayon, kung kasama po natin ang Diyos, sabi niya, lalong dakila ang Diyos na nasa iyo kaysa sa Diyos ng sanlibutan ito. Sabi niya, kinuha ko na ang inyong mga sakit at karamdaman. Dahil sa sugat ni Kristo kayo'y nagsigaling. Ang sabi niya, 3 John 2, minamahal aking dinadalangin, guminhawa kayo sa lahat ng bagay. Bumuti ang inyong katawan na gaya ng pagginhawa ng inyong kaluluwa. Ibig sabihin, sa panahon pa rin po sa sanlibutan ito, kahit may mga salot o ano, panghawakan niyo po yung pangako ng Diyos na gusto niya lumusog tayo. Napakahirap po magkasakit sa panahon ngayon. Napakahirap. Kaya kailangan panampalatayanan nyo yung mga pangako ng Diyos na tayo po ay malakas, malusog. Sabi po sa Psalms 21, the Lord is the strength of my life. Kung nangihina po kayo physically, panghawakan nyo na ang palakasan ninyo ay ang Panginoon. Yun, kung kunin nyo po yung mga pangako ng Diyos at pagtiwalaan. At kapag ka po yun ay pinagtiwalaan natin, ay tingnan nyo po makakakilos ang Diyos sa atin. Iniwanan na po tayo ng salita ng Diyos para magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Lagi nyo pong tandaan, ang pananampalataya sa Diyos ay pananampalataya sa Kanyang salita. Hindi po pwedeng naniniwala lang po kayo sa Diyos, kundi ang pananampalataya sa Diyos ay pananampalataya sa Kanyang mga salita. At ang pananampalataya sa salita ng Diyos ay pananampalataya sa Diyos. Kaya dapat alamin pa po natin ang mga salita ng Diyos. Ngayon, iwanan ko po kayo ng isang ilustrasyon para po maintindihan natin lalo, no? Meron pong kwento na meron pong isang serkero, no, nasabi niya dun sa mga nanonood, sabi niya, naniniwala ba kayo na sa alambring ito ay makakatulay ako mula rito papunta sa kabila? Sumigaw yung mga nanonood. Oo, naniniwala kami. Tapos sabi niya, naniniwala ba kayo nung nandun na ang ginamit na yung bisikleta, sumakay yung serkero sa bisikleta? Naniniwala ba kayo na sasakay ako sa bisikletang ito at tatawid sa alambring ito na makakapunta ako mula rito hanggang doon? Sigawan sila, oo, naniniwala kami. Tumawid, nagawa po ng serkero, palakpakan sila. Sabi ng serkero, ngayon, kung naniniwala kayo, sabi niya, na matatawid ko ito, sabi niya, pabalik. Ito po yung gagawin ko, pabalik mula rito hanggang doon. Yung bisikleta, tatawid po ako mula rito hanggang doon sa kabila. Isa po sa inyo ay umakyat dito at sumakay sa balikat. Wala pong umakyat, no? Hindi po sila naniniwala. Minsan ganun din po yung mga Kristiyano. Sinabi na nga ng Diyos sa Kanyang mga salita, pero kung minsan talagang hindi po sila naniniwala.
Bagamat sinabi na ng Diyos, nakasama nyo ako, kampi nyo ako, nasa loob nyo ako, hindi ko kayo iiwan. Pinubait ko na ang inyong pangangailangan. Binigyan ko kayo ng kalakasan, kalusugan. Pero marami pa rin po ang hindi naniniwala. Kaya sa hapong pong ito mga kapatid ay ini-encourage ko po kayo na makinig ng salita ng Diyos para lumago po ang ating pananampalataya. At kung wala po kayong magawa, magbasa po kayo ng salita ng Diyos para po lumago yung ating pananampalataya. Kaya yan po, bakit po? Kasi hindi po problema ang magpapalakas sa inyo. Ang magpapalakas po sa atin ay ang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos sa kabila ng meron pong mga problema, pagsubok, kapigatian sa sanlibutan ito. Sige po at marami pong salamat at purihin po ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo.